Sa pagbati ko po, maayong hapon po muli sa inyong tanan. Praise the Lord. At muli, salamat po, nakita-kita po muli tayo. At salamat sa Panginoon, tinipon tayo ng Ginoo. Okay po ba? Karoon po, ngayon po titignan ko po kayo, lahat po tayo ay lingkod at naglilingkod tumatawag sa Panginoon. You are not only a followers, but also we are a servant of God. Naniniwala kayo? Paano nyo malalamang servant kayo ng Panginoon? Ito po. Una po, sabi po na mensahe ginawa ko po, yung loving God kung paano maglilingkod. Alam niyo po, sa totoo lang, direkyahan, ang isang tao daw po, kahit maganda ang trabaho mo, kahit maganda ang imong posisyon, kahit malaki ang kinikita mo sa trabaho, kahit malaki ang kinikita mo sa negosyo, kahit ikaw mahal mo, gugma at asawa mo, pero kapatid, pag hindi ka happy, parang kulang. Amen? Kailangan may happiness, kailangan may kagalakan. Gaano mo mang kamahal yan? Pag hindi ka masaya, mahal mo nga siya. Hindi ka naman niya napapasaya. Mahal mo nga siya, mahal ka nga niya. Mahal ka nga niya, mahal mo nga siya. Pero kapatid, parang malungkot naman ang buhay ninyo. Baliwala. Amen? Dapat importante talaga yung happiness. At yun din daw po ang gusto ng Ginoo sa lahat na maglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, hindi lang po ito pang workers formation sa ating tanan-tanan. Kung ikay maglilingkod kapatid, malalaman mo kung happy ka pa sa paglilingkod nimo. Kasi pag happy ka, kinakasabikan mo every Sabado, umulan, lumindol, bumagyo, umaraw, may pandemic, uunahin mo si El Shaddai sa lugar na ito. Pero pag ikay tinatamad, ay sa ibang araw na lang, sa iba, nauunawaan ako ng Panginoon, direktyahan to the point, hindi ka happy sa paglilingkod sa Lord. Inuuna mo pa ang material, inuuna mo pang ibang bagay, inuuna mo pa ang iba. Hindi ka totoong naglilingkod na may happiness sa Panginoon. Direktyahan po yan, kapatid. Ang gusto ng Panginoon pag naglingkod ka sa Kanya, hindi ka napipilitan. Yung may kagalakan kang unahin siya at ano man mangyari, hindi lamang siya pupurihin, sasambahin, pararangalan pag ikaw ay may blessing, may kagalingan ka natanggap, may pagpapala ka natanggap, may himala ka natanggap. Dahil kahit wala, dumating o hindi, basta sa imong gugma, sa imong puso, sa imong kasing-kasing, na ang kay kalipay, manipayo ng imong kasing-kasing, na paglingkuran ang Panginoon kahit ikaw ay nahihirapan at nasasaktan. Amen? Yan po, importante, totoo lang po. Yan din po yung ina-apply ko po sa buhay ko, bilang isang lingkod ng Panginoon at sa ating tanan. Ngayon, paano po ito? Ito. Kailangan may happiness. Nga naman, una, ito po, no? Happy to serve and loving God. Una, ito po sinasabi. God call us to loving service. Sabihin nga niyo sa iyong katabi, God call us to loving service. Ayan, sa Tagalog daw po ay, tinatawag tayo ng Diyos sa mapagmahal na serbisyo. At sa Bisaya, gitawag kita sa Ginoo sa mahigugmaong pagserbisyo. Naniniwala ba kayong gitawag tayo ng Panginoon sa mahigugmaong pagserbisyo? Naniniwala kayo? Tinawag ka ng Panginoon hindi para malungkot. Tinawag ka ng Panginoon para maglingkod, hindi para maglupok at mamroblema na mamroblema. No! Una, gitawag tayo ng Panginoon, ikaw at ako, sa tinatawag na loving service. Nga naman, eto, kung magtatanong po ako, no? Una, iniisip ko ito, pang workers po ito eh. Pero alam ko, workers naman kayo eh. Kung magtatanong ako direktyahan. Kasi sabi sa akin ng mga choir, paano yan? Baka tanungin mo ko. May nagsabi sa akin ganyan. Tanungin nyo kami, hindi namin masagot. Diyan ko malalaman kung malalim na kayo. Ang tagal-tagal nyo na sa gawain ng Panginoon, kung maaari, kung mayroon kayong alam. Dapat may tinatandaan lang tayo at hindi lang tinatandaan, sinasabuhay at nakikita sa atin. Yan ang totoong paglilingkod sa Panginoon. We are not only a listener, but we are also a doers. Amen. Ngayon, kung magtatanong po kaya ako sa inyo, paano nyo malalamang mahal mo ang Diyos at mahal mo ang paglilingkod mo sa Ginoo? Sino makakasagot? Kung magtatanong na ako, yukuha na sila. Takot ha. Kunyari sa mga bata, naku, takot na rin ito mga bata. Kunyari, kay alam ni ate. Sino makakasagot? Paano niyo po malalaman
na happy ka pa sa iyong paglilingkod at mahal mo ang paglilingkod mo sa Ginoo? Paano? Ano ang pinakapamantayan? Tingnan, tanong po ako. Kunyari sa harapan, Sister Esther, para sa iyo, paano? Ha? Wala pa naman, hindi ko pinapalagay. Huwag ko na ilagay, ha? Wala ka pa. Ikaw, di ba sagot ako? Sige ba? Paano yung malalaman na mahal nyo ang paglilingkod mo at mahal mo ang Diyos sa imong paglilingkod? Sige na. Dapat alam nyo yan. Hindi na palakpak ka ng palakpak yan. Amen ka ng amen yan. Tili, uy. Dapat malalim ka na. Malapit na dumating si Lord. Paano? Priority. Oh. Pag sinabing priority, sister, ano pa ibig sabihin? Sige nga. Paano nga priority? Paano? Sabahin? Ano pa? Likod mga council, paano po? Paano yung masasabi na mahal mo ang Diyos sa imong paglilingkod? Mahal mo ang Ginoo sa imong buhay? Sa? Put God first. Ano pa po? Anong word talaga? May word yan eh. Dapat alam niyo. Lagot kayo. Pag ako talaga nagtok dito, salang-salat tayo. Ano po? Okay. Paano po? May makasagot sa likod. Mga workers na po ng tubig, wa? Meron wa? Paano po? Hallelujah. Okay, pakilagay mga sister ads. Babasahin natin. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 3. Babasahin ko ha. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, ang totoong nagmamahal sa ating Amang El Shaddai kay Lord, yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, nakadungog ka? Praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. Dahil nakadungog ka, dili ka bungol. Amen. Salamat naman. Paano na malalaman natin yung totoo na nilingkod kay Lord? Sabi mo sa iyong katabi, yung sumusunod, kasi yung sumusunod sa kanyang mga utos. At ang sabi ng karugtong, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Ngayon, kung magtatanong po ko siguro sa inyo, paano ka sumusunod sa Panginoon? Paano mo sinusunod ang Panginoon na mahal mo ang Diyos? May iba, tinanong ko iba eh. Marami nakatama naman sagot nila, pero may gusto ko malaman, di marinig eh. Yung galing sa kanila. Saktong-sakto, pagtingin ko kaganina, pagtingin ko ganito sa sa channel, sa TV, yung si Father nagmimisa, ang ganda ng gospel niya ngayon, tungkol sa totoong napakahirap. Ano yun? Ang ibigin mo at mahalin ang iyong mga kaaway. Amen? Dapat to ibigin natin at mahalin ang ating mga kaaway. Isa sa pinakamahirap, pero kung mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yan. Amen po ba? Bakit? Sumusunod ka sa kanyang utos. Kaya nga kapatid, ang totoo daw kung paglilingkod na may kagalakan ay yung sumusunod sa utos ng Panginoon. Why? Because God called us to loving service. Alam nyo ngayon, eto. Sa mga santo nagdilay po ko. Sa santo, alam ko, may alam kayo sa buhay ng santo. May alam po ba kayo sa mga buhay ng santo? Wala. Meron yung iba. Pero yung iba alam, sino alam? Ang alam na alam nila, patay na si Aliana. Amen? Wala na. Yun lang ang alam. Ngayon, anong ibig sabihin ng kapatid? Si St. Daniel of Besio. Sino si St. Daniel of Besio? Siya po ay naglingkod ng 16 years sa leprous colony sa Hawaii Island. Pinabayaan niya po ang lahat ng kanyang buhay. Naglingkod po siya sa may mga lepers. At alam niyo yung mga lepers na yung kapatid, may mga ketong. Nakakaawa, wala nang dumadalaw, itinatakwil ng mga tao, pinagdidirihan, nakakaawa ang kanilang kalagayan. Pero sinamahan sila ni St. Damian of Besio. At alam niyo ba kapatid, git ni St. Damian ang pagkakarpintero, git ni St. Damian ang paggawa ng ospital. Gumawa siya kapatid ng mga school at gumawa siya ng charitable doon mismo sa Hawaiian Island. Ginawa niya po yun. Hindi niya inintindihan kanyang buhay kasi alam niya, mahal niya paglilingkod. At ito ang nakatawag pansin kay St. Damian of Besio. Yung mga taong may ketong, pag nakikita niya rin ang ating Panginoon sa mga taong yun. Amen?
Naaanin naging mga tao sa may mga ketong na nakakaawa. Ganun din pala ang gusto ng Panginoon. Kaya kapatid, ang paglilingkod kapatid ay may kagalakan dapat na sundin. Kasi pag walang kagalakan kay St. Damian of Pesture, hindi niya magagawa. Napakabaho, napakasangsangang amoy. Kasama niya amoy mga ketong itinakwil ang lipunan. At ano nangyari? Hanggang kamatayan kapatid, hindi siya umayaw. At nang hindi siya umayaw, nakaranas siya ng mga himala at doon niya napatunayan yung panawagan sa kanya ng Ginoo. Tinawag siya ng Ginoo para maglingkod na may pagmamahal. Alam niya, itong lahat ay may katumbas. Mamatay man siya sa lupa, masagsaban ang amoy ang kanyang naaamoy. Pero sa langit, nakikita niya ang napapagawang piling at higit sa lahat, naniniwala siya sa langit, ligtas siya sa piling ni El Shaddai. Amen? Naniniwala, pumalakpak ka, naniniwala tayo din ay kaya maglingkod na may kagalakan sa Panginoon? Kaya niyo ba maglingkod na may kagalakan sa Panginoon? Napang hirap ata. Kaya niyo ba maglingkod na may kagalakan sa Panginoon? Meron pa po. Ito pa, santo na naman. Santo, si St. Thomas More. Sino si St. Thomas More? Si St. Thomas More, kapatid, Chancellor po siya ni King Henry VIII. Naninindigan siya. Tapat siya sa hari. Pero yung kanyang paglilingkod sa hari, kapatid, nakita niya, nag-divorce si King Henry VIII doon sa kanyang asawang si Catherine at sumama sa kanyang mistress o kabit. Kinokontra siya ni St. Damian, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Nag-retire po siya sa kanyang pagiging mataas na chancellor. Pero sa kabila ng lahat yung kapatid, nang binabanatan niya, mali ang ginagawa ng kanyang mahal na hari. Kahit naglilingkod siya, anong ginawa sa kanya? Guilty siya, pinugutan siya ng ulo. At nang pinugutan siya ng ulo, sabi niya, yes, I'd rather die bilang servant ng hari. Sabi daw po, sabi niya, I die the king faithful servant, but God first. I die the king good servant, but God first. Oo, namatay ako. Faithful servant ako ng hari. Pero importante, sa Diyos ako higit na naglilingkod dahil ang Diyos ay may katotohanan. Amen? Hanggang kamatayan, hindi siya natinag. Hanggang kamatayan, hindi siya umayaw. Nga naman, nandun ang kanyang happiness sa paglilingkod. Sabi mo sa iyong katabi, nandun ang kanyang kalipay sa pagsiservisyo. Kaya niyo gawin yun. Ako, aminin ko, mahirapan po ako. Diba? Ikaw, kaya mahirapan kayo kasi umulan na nga, takot na kayo dumalo. Amen? Napalitaan nyo na mayroong COVID, takot na kayo dumalo. Amen? Ay, hindi nyo kaya, maniwala kayo. Okay, magalit sa akin. Mahirapan kayo, pero kaya niya. Kaya, sabi mo sa iyo katabi, kaya. Kaya. Paano kaya? Pag meron kang happiness sa paglilingkod mo. Amen? Ang lahat ng takot ay napapalitan ng kagalakan. Ang lahat ng alinlangan ay napapalitan ng kagalakan. Yan ang tandaan nyo. Kaya kahit nakakatakot pumunta rito, nakakatakot pumunta doon dahil may mga balitang COVID cases, may mga cases COVID, hindi ka dapat matakot nga naman. Lahat yan mapapalitan. Kung mahal mo ang Diyos, maglilingkod ako na may kagalakan dahil naniniwala ako, higit na mas makapangyarihan ang Diyos na aking pinaglilingkuran kaysa mga virus ng COVID na yan. Naniniwala kayo? Yan po yun. Kaya dapat sa ating paglilingkod ka, kapatid, tinawag ka ng Panginoon, may kagalakan. Hindi may kalungkutan, hindi napipilitan. Amen? I'm very sorry to tell you this. Kasi nagiging plastic tayo sa paningin ng Diyos pa maglilingkod ka lang ng napipilitan. Uulitin ko, mas masarap paglingkod sa Diyos kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit inuusi, basta may kagalakan dahil hindi lang ako sa tao naglilingkod sa Diyos na alam kong magpapalit sa akin lahat ng mga biyaya. Amen? Pumalakpak ka naniniwalang bibigyan siya ng natipala. Malakas! Yan po yung una. Pangalawa po, ito, magugulat kayo dito. Paano ba maglingkod sa Lord? Alam niyo kung paano? Okay. Number 2, God call us to simple service. Sabi ngayon na malakas, God. Malakas sabi naman, God call us to simple service. Ano sa Tagalog yun? O, ito yan. Tagalog. Tumatawag sa atin ng Diyos sa simpleng paglilingkod. Narinig niyo ha? Tumatawag sa atin ng Diyos sa simpleng paglilingkod. Hindi sa payabangan, hindi sa pabongkahan, hindi sa paistaran, hindi sa VIP. Huwag kayo magagalit sa akin, kasama ako doon.
Ang panawagan sa atin ng Panginoon, hindi payabangan, hindi pagalingan, hindi pabunggahan, hindi paistaran. Tinatawag tayo ng Panginoon sa simpleng paglilingkod. Paano yan? Ito po, basahin niyo po lahat. Matthew chapter 25, verse 31 to 46. Tungkol yan sa paghuhukom. Pakikinig kayo, magugulat kayo. Alam niyo ba yung verses na yan? Listen to this, lagi kong sinasabi. Sa pag-aaral po namin, mga theologian, yan pong verses na yan, yung chapter na yan, ang hindi laging binabasa ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga ibang diakono, kahit sinong pastor na hindi katoliko. Nga naman hindi nila binabasa yan, paghuhukom yan. Alam niyo bakit? Ano bang sinabi yan? Ang sabi yan ng Panginoon, sa huling araw ng paghuhukom, dalawa lang ang makikita, tupa at kambing, kambing at tupa. Sasabihin ng Panginoon sa mga tupa, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo sa kaharian ng langit nang hindi pa nililikha ang sanlibutan, sapagkat nang ako'y nagutom, iyong pinakain, nang ako ay nauhaw, inyong pinainom, nang ako ay walang madamit, inyong pinaramtan, nang ako'y nasa bilangguan, inyong dinalaw, nang ako'y may karamdaman, inyong pinuntahan. Aba, sabi daw kapatid ng mga tupa, Panginoon, kailan namin kayo nakita na nauhaw, hindi pinainom? Kailan namin kayo nakita na gutom na hindi pinakain? Kailan namin kayo nakita, Panginoon, sa bilangguan, sa pagamutan na hindi pinuntahan o dinalaw? Ano sabi ng Panginoon? Ano man ang ginagawa mo sa kaliit-liitang kong kapatid na lalaki at babae, sa akin mo ginagawa ang lahat ng ito. Amen? Ang sabi naman sa mga kambing, lumayas kayo sa aking harapan, mga sinumpa. Sasabihin ng kambing, Ginoo, kailan? Kailan namin kayo nakitang gutom, hindi pinakain? Kailan namin kayo nakitang uhaw na hindi pinainom? Nakahubad, hindi namin pinaramtam? Nasa pinagbuan, ospital, hindi namin dinalaw? Anong sabi ng Panginoon? Nang pinagkaitan mo ng tulong ang aking mga kapatid na ito, ako ang iyong pinagkaitan. Amen? Ano ibig sabihin? Listen to this. Listen, open your spirit. Kapatid, kaya hindi nila ipapangaral yan? Kasi walang sinabi yan, papasok ka sa langit pag umanib ka sa INC. Hindi. Papasok ka sa langit pag ikay nagpa-born again. Walang sinabi yan. Ang papasok lang dyan kung may puso ka na maglilingkod kahit simple. Amen? You may hospitality to stranger. Kaya pala kapatid, kahit hindi ka pongga maglingkod, pag naawa ka sa iyong kapatid na nagugutom, pinakain mo, pag may nauuhaw, pinainom mo, na may karamdaman dinalaw mo, simpleng paglilingkod lang yan kapatid. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Hindi yung pagalingan, hindi yung papungkahan, ayaw ng Diyos ng ganyan. Payabangan yan ang nagpapakataas sa ibabagsak. Huwag kayo magagalit sa delikado ko magsalita pag ganitong word of God. Kaya kapatid, naniniwala ko, tayo lahat, lingkod ng Diyos, tumulong ka lang sa iyong kapwa. Nasa iyo ang mercy and compassion, hospitality to stranger. Maniwala kayo, hindi mo na kinakailangan pa pumunta ng ibang simbahan. Hindi mo na kinakailangan pa magpabonggahan sa paglilingkod. Ang importante, pag ikay naglingkod na simple, marunong kang mahabag, may pag-ibig ka sa iyong kapwa, praise the Lord, ikaw ang papasok sa buhay na walang hanggan. Maniwala kayo? Hindi ba maniwala? Mali ba sinabi ko? Hindi, tama. Kaya tinatawag ka ng Panginoon, tinatawag tayo ng Diyos sa simpleng paglilingkod, hindi pagalingan, payabangan. Hallelujah. Alam naman natin siguro, pag naglilingkod ka na may payabangan, huwag ka magagalit sa akin. Hindi din ako magagalit. Pag totoo, naglilingkod ako na may payabangan, ayaw ng Diyos yan. Kasi ang hinahangad naman natin, maligtas ka. Sabi mo sa iyong katabi, ang hinahangad natin, lahat tayo, maligtas. Okay, papasok sa langit. Kasi sayang yung pagbibigay mo. Sayang yung pagpapakain mo. Sayang yung papunta-punta mo rito. Sayang yung pakanta-kanta ninyo. Sayang yung patugtog-tugtog ninyo. Sayang yung pagpiprits ko. Hindi ako papasok sa langit. Ibig sabihin ng paglilingkod kapatid, simple lang ang panawagan ng Lord. Basta may puso ka, may pag-ibig ka, may hospitality to stranger, marunong kang magmahal sa hindi mo kakilala, sapagat ang ginagawa mo sa iyong kapwa, sa Panginoon mo ginagawa. Amen? At naniniwala ko, pag may ganyan kayo, praise the Lord, simple service, magpuri at magalaka, lahat tayo papapasukin sa langit. Balakas. Naniniwala kayo? Yes.
sabihin mo sa iyo katabi, iksuon, ayaw tayo magalit kay brother. Diba? Totoo naman yung sinasabi ko, diba? Walang sinabi dyan, lumipat ka sa simbahan. Diba? Walang sinabi dyan, magdunit ka ng malaki. No. Basta makapasok ka lang sa karya ng langit, puso mo lang ang gamitin mo. Huwag kang mayabang, huwag tayo magmataasan. Magbigay ka lang ng hindi nakikita, yan ang gagantimpalaan ng Panginoon. Magpakain ka sa mga tao na nangangailangan. Hindi ka man bayaran nila, ang Diyos nakakaalam yan. Amen? Eh, naman yung ating sinabi ng Panginoon, basahin niyo, Mateo 25:31-46, nandiyan lahat yan. Kaya ang panawagan ng Lord, praise the Lord. Magmula ngayon, pag naglingkod tayo, simple lang. Sabi mo sa iyo katabi, iksuon, ang panawagan ni El Shaddai, maglingkod, simple. Yan. Amen po ba? Kaya nga meron tayong symbology. Kaya malakpak na malakas ang simpleng maglilingkod. Pero papasok sa kaharian ng langit! Malakas na malakpak yung papasok. Naniniwala kayo? Yan. Tandaan nyo na. Tandaan nyo yan mga choir. Tandaan nyo lahat yung mga preacher. Lahat yung kasama ako. Amen? Simple service, panawagan ng Panginoon. Pangatlo, ito po. Paano po malalaman yan? Ito. Number 3, God call us based on our loving service. Sabi nga ninyo, God. Galing nyo, God call us based on our loving service. Ano sa Tagalog? Tumatawag sa amin ang Diyos batay sa amin mapagmahal na serbisyo. Sa Bisaya, ayaw ko na tama to. Bisaya, gitawag kita sa Ginoo base sa atong mahigugmang pagserbisyo. Narinig yan? Tama ba yan? O, di ata narinig na iba makinig. Sabi, gitawag kita sa Ginoo base sa atong mahigugmang pagserbisyo. Tama ba? Ano ibig sabihin? God calls us based on our loving service. Tumatawag sa amin ang Diyos batay sa aming mapagmahal na serbisyo. Ang Diyos pala tumatawag batay sa imong pagserbisyo na hindi napipilitan, kundi na ay tugma mapagmahal na serbisyo. Amen? Amen po ba? O anong ebidensya? Basa. Hebrews chapter 6, verse 10. Ang sabi dito po, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. Ang pag-ibig ninyo na ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa kapwa Kristiyano. Ulitin ko po tumatawag sa atin ng Diyos batay sa aming mapagmahal na paglilingkod. Ayan pala. Makatarungan ang Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos daw, our God is a just God. Naniniwala ba kayo our God is a just God? Naniniwala ba kayo makatarungan ng Panginoon? Ibig sabihin, pag tama ang paglilingkod mo, kahit nahihirapan ka, isang araw susuklian ng Panginoon yan. Amen? Pag ikaw naman naglilingkod ng kaplastikan, isang araw parurusahan ka kasama ako. Amen? Kasi makatarungan ng Diyos, sinabi yan, no? Hebrews chapter 10, 6 verse 10, kaya sabi daw po, ang pag-ibig na inyong ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa kapwa Kristiyano. Anong ibig sabihin? Ito. Kung titignan po ako sa inyo, ano niyo ba? Sa totoo lang. Nagaya nang nagtanong sa akin, isang araw lumindol, di ba? Sabi ni Sister David at ni Mark, naalala ba sinabi ni Sir? Totoo naman, everyday, ang lindol nararanasan natin 21 na lindol. Hindi lang natin nararamdaman yun, nga naman, kasi mahihina yung iba. Mahihina ang intensity. Kasi ang mundo umiikot sa mundo. Ang mundo umiikot, di ba? Sa orbit. Kaya natural, gumagalaw yan. Lumilindol, hindi natin nararamdaman. Ngayon, sabi ko, tama, totoo naman talaga. Pero dito para sa paglilingkod natin, may ibig sabihin. Ano po yun? Pag naglingkod ka pala kapatid, ano yun ba? May ibig sabihin nun. Ano yun? Yung pagsiservisyo natin, ay alam ng Panginoon kung paano kanya tinatawag at base sa iyong paglilingkod na may pag-ibig, doon tayo hahatulan. Naniniwala kayo? Naniniwala ko ba kayo doon? Kaya ako pag naglilingkod po ko na napipilitan, nakakonsensya. Totoo lang. Minsan sa totoo lang, ayoko mang tama. Miski sa amin po,
Pagsusunod ka sa nagpapatupad, parang napipilitan ka, parang ang hirap sundin. Parang wala sa puso mo, di ba? Parang nabibigatan ka, nakaplastikan ka. Pero maganda na maglingkod na sumusunod na may pag-ibig. Nga naman, yun ang una. Pangalawa sabi, yung ating paglilingkod, hahatulan ng Panginoon, batay sa ating mapagmahal na paglilingkod. Naalala ko sinabi, igalang ang dapat igalang. Ang emperador igalang, sabi ng unang panahon sa Aklat ng Roma. Di ba? Ganon din po pala sa akin. Kaya kapatid, pa nag-serve tayo kay Lord, malalaman natin kung anong ibig sabihin yan. Tatlo lang yan eh. Ano po yan? Una, yung tinatawag na love one another. Ano ibig sabihin nun? Wala si Taran. Love one another means care for one another. Sabi mo sa iyong katabi, love one another means care for one another. Pagmahal mo ang iba, nagmamahal ka sa iba, ibig sabihin, nangangalaga ka sa iba. Amen? Amen po ba? Pangalawang gusto makita ng Lord sa atin. Pray for one another. Sabi niyo, pray for one another. Nakasarin niyo. Ipanalangin natin ang bawat isa. Anong ibig sabihin yan? Ini-encourage po. Encourage one another. Sabi niyo, encourage one another. Ini-encourage ninyo ang mga tao pag pinapanalangin niyo. Di ba? Kagaya kagahapon, isang araw, yung isa nating kapatid, nandun po ako sa naglalakbay po ako sa Lee Plaza. Amen. Huwag kayo mag-alala, ako lang mag-isa. Amen. Baka sundan nyo na naman ako. Wala akong kasama. Akala nyo hanggang Boulevard, ako lang mag-isa. Wala akong kauban. Meron akong uban, pero wala akong kauban. Amen. May balitaan ako, sino kaya kauban ni Sir? Baka may kadiktan si Sir, amen? Tayo pa ng paparazzi, amen? Sabi ko, ako lang mag-isa. Pagpunta ko sa Lee Plaza, bigla may tumatawag sa akin, nabibigay ko, may tumatawag, sabi sa akin ng isang ka-sister, taga-Cogon, praise the Lord, brother! Sabi ko, sino kisa man eh? Si sister daw siya, yung sabi ng pangalan. Alam niyo bakit? Kasi yung mga kasama niya, kamag-anak niya, lahat sila, na talagang na-testify COVID positive. Sila ang magkakasama. Yung mga kasama niya, yung mga kasama niya na talaga na-testify positibo. Tumatawag sa akin siya na nakaraang araw pa. Sabi ko, tulungan mo ko brother, malakas ka manalangin brother. Sabi ko, to God be the highest glory po kung anong kalooban ng Ginoo. Alam niyo, anong gagawin ko brother? Biglang nag-isip ako. Naalala ko Sister Letty. Nung sinabi ng Sister Letty, uminom talang ng virgin coconut oil. Yung virgin coconut oil, itaas mo sa Ginoo yan. Nga naman, di ba, no? Nga naman, gawang kamay ng tao yan. Pag malakas ang faith ko, yung mga gawa ng tao na katawa-tawa, gagamitin ng Panginoon para pahiyain na nagmamalaki at nagmamataas. Amen? Sabi ko, virgin coconut oil na sister. Wala akong, sister, brother, wala akong virgin coconut oil. Umaga gumising ka. Bauta si sister, gumawa agad ng paraan siya. Nagpahanap siya ng virgin coconut oil. Ipanghagin natin, ipangampo natin. Taas mo yan, mataas ang virgin coconut oil. Nang tinaas po namin yan, hallelujah, hallelujah, shalom, puramahiya, hallelujah. We pray something good is going to happen upon that virgin coconut oil. Gagamitin ka ng Panginoon. Alam nyo, paano pag inom nito, brother? Inom ka yan, umaga siya kagamit, pero lagi ni pag-ampo, gamitin ni Kanselay. Hindi inom nila ng ilang araw. Alam niyo po, yung mga kasama nila, lahat positive. Kasama nila yan sa bahay. Pero silang dalawang mag-anak, nagtawag sa akin kagapon, lumabas ang kanilang swab test negatibo. Amen? At doon nila nalaman, praise the Lord, makapangyarihan talaga ang Panginoon. Amen? Ano yung sabihin? Kasi nga kapatid, pray for one another means encourage one another. Sabi ko nga sa kanila kapatid, manalangin tayo, ini-encourage kita. Higit na mas makapangyarihan ang atong Ginoo kaysa mga COVID virus, sa mga virus variant na yan. Amen? Mas makapangyarihan ang Ginoo. Kaya ini-encourage kita, sister, gamitin mo po yan. O yun, tingnan mo, yung kay Sister Letty.